Let's open our Bible on Psalms 147 verse 3. Pakibasa po. Praise the Lord. He healeth the broken in heart and bindeth up their wounds. Okay. Praise the Lord. Praise the Lord. Pag sinabing broken heart, puso na mapagsisisi. So, pag sinabing nagsisi, nagkasala, nagkamali, natumba, natisod, or nag-backslide, or committed great transgression, or whatever. Pero nagsisi. Sinabi dito, He healeth the broken in heart. So, ganon ang kaibahan sa mga puso na mapagsisisi. Kaya ito pagalingin ng ating Panginoong Diyos. Meaning to say, kaya itong patawarin. Kaya niyang burahin ang lahat ng mga bakas ng pagkakasala. And bindeth up their wounds. So, yung mga sugat nila ay pinapagaling. Tingnan mo yung mag-rescue ka ng nasugatan. Ibabind mo yan para yung dugo hindi maubos sa katawan niya dahil nakabind na siya. So mapipigilan yung dugo na mawala sa kanyang katawan. So ibig sabihin, pinapagaling ng Diyos yung kanilang mga sugat that has been damaged by sin. Kaya, maraming paraan ang Diyos. Marami siyang magamit para katulungan, para kaalalayan. Magamit niya lahat. Parang katulad sa Bible. Pwede niyang gamitin kahit pa nga yung mga animals. May alagad ng Diyos dyan, pinakain ng ibon, yung uwak. No? Ano pa? Meron diyang isa ding propeta, sinaway ng asno o yung donkey. So, ibig sabihin yan, maraming magagamit ang Diyos. Kung nagagamit niya ang mga animals, nagagamit niya rin tayo. Lalo na tayo. Mga tao, magamit tayo ng Diyos. Kaya magpagamit tayo sa Diyos para sa kapakanan ng iba na nakita niya na merong broken heart kasi papagalingin niya ito, ibabind niya ang kanilang mga wounds. Basahin natin ang Galatians 6 verse 2. Praise the Lord. Bear you one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Yan. Magbataan kayo sa isa't isa sa mga kabigatan at sa pamagitan niyan na fulfill ninyo ang batas ni Kristo. Bear ye one another's burdens and so fulfill the law of Christ. So, ito na yung pagtulong natin sa ating kapwa. Ito na yung pag-abot natin ng help, pag-abot natin ng assistance sa mga anak ng Diyos na nangangailangan. Kumbaga pa, sila yung nag-pray, sila yung nanindigan kay Lord Jesus Christ, tayo naman yung ginamit ng ating Panginoong Diyos. So, ibig sabihin yan, ang importante, we become part of the hand of God. Kung sino yung tutulungan niya, tayo yung gagamitin. Kung sino yung gusto niyang bibisitahin, tayo yung gagamitin. Kung sino yung gusto niyang bigyan ng aral, gagamitin tayo. Papuntahin tayo doon sa kanila. So, ganun po ka-importante sa buhay natin. Kaya magbataan tayo sa isa't isa sa mga kabigatan ng ating kapatiran. Kung ano yung nakikita natin na burdens. Subalit, may sinabi dito na kinakailangan natin ito bantayan, kinakailangan natin ito ingatan, kasi pag ito nang nangyari sa buhay natin,
kahit ang Diyos hindi na makatulong sa atin. Kahit ang Diyos hindi na kayang magbigay ng saklolo. Dahil nandito na sa atin yung problema. Nandito na sa atin yung tinatawag na diferensya. Basahin natin yan. Galatians 6:5. Praise the Lord. For every man shall bear his own burden. Yan. Ano ibig sabihin nito? Every man shall bear his own burden. Kung ikaw gumawa ng kasalanan, ikaw din ang magbata. Ikaw rin yung magdurusa. Pero kung ikaw naman ay mapagsisisi, kayang pagalingin ng Diyos ang iyong puso. Kung ikaw man ay wounded by the enemies, kaya niya yung pagalingin. Kung meron kang pusong broken, kung meron kang pusong mapagsisisi, katulad kagabi, si Sister Delilah, how she acknowledged her trespasses, wrongdoings, nakarinig siya ng Word of God by online or internet, yung live stream natin, nakonvict siya, nagkaroon siya ng broken heart. Yun. Pinagaling ni Lord Jesus ang lahat. Basta mapagsisisi ka. Ito namang sinabi dito na ang bawat isa shall bear his own burden. Kung hindi mo yan pagsisihan, ikaw ang matatamaan yan. Walang taong makatulong sa iyo. Walang taong makasangga sa puot ng Diyos na gagawin sa iyo. Naalala niyo yung sons of Eli, Hophni and Phinehas, na binaboy nila yung mga offerings ng kongregasyon at mahilig sila maggahasa ng mga babae. Tapos nilang kainin yung mga holy offerings ng mga kongregasyon. Pag malakas na sila, yung mga kung sining babae na makursunadahan nila, ginagahasa nila. Walang nagawa yung ama naman, yun ang tandaan natin. Hindi niya ito talagang sinuspende. Hindi niya ito hayagan na nirebuke, tinago niya. Kumbaga pa, parang inosente. Kumbaga. Kaya tingnan mo yung naghatol ang Diyos sa kanila. Namatay si Hophni and Phinehas, namatay din si Eli. Kasi partaker si Eli sa kasamaan ng kanyang mga anak. O, yan yung mga gawa that you will bear your own burden. Walang taong, kahit ang Diyos, hindi makaano yan, makasagip sa iyo. Kaya iba na talaga yung broken heart, yung mapagsisising puso. Kaya meron ka pang solusyon, meron ka pang revival na gagawin. Kaya tandaan natin yan. Huwag magkumpiyansa, huwag mag-isi-isi. Tingnan mo yung nangyari sa Mindoro. Dami na palang warnings na binigay ang Diyos. Sa lahat ng kanyang nagawa na kasalanan, binigyan siya ng Diyos ng pagkakataon magbagong buhay. Binigyan siya ng pagkakataon mabalik sa ministry. Binigyan siya ng pagkakataon mabalik lahat ang privilege sa lahat ng mga blessings ng ating Panginoong Diyos. Lahat. Full support ang Panginoong Diyos sa kanya. In spite of that, sa warning, sa revelation ni Lord Jesus na minsan pag gawin mo yan, wala ng revelation, automatically tanggal ka na. Expelled ka. May panaginip binigay ang Diyos sa asawa. May panaginip binigay sa kongregasyon. Pag dinadala sa kanya, wala. Hindi daw totoo. Mas marumi daw isip nila. At tuloy-tuloy yung kanyang masamang kita ng laman na gusto niyang gawin doon sa mga members na kaya niyang utuin
Mabuti na lang yung mga members na yon, wala doon sa kanila na nag-give in. Dahil meron na silang Word of God. Pero hindi mo pwedeng hintayin na mayroon pang damage ang mangyari. Kaya, yun, pinadala tayo ng ating Panginoong Diyos doon para ma-reprimand, para ma-execute ang justice in judgment. Ganon. Papunta pa ako dito, gusto na magbalik. Saan ang broken heart niya? At kung sakaling meron ka mang mother, kung ang mother magkonsinti, damay ka. Pag ikaw, mother, ayaw mong i-correct yung anak mo, konsentidor ka, damay ka sa kasalanan ng iyong anak. Eh, anong gawin ko, pastor? Ipakita mo sa kongregasyon mo na huwag nating tularan itong aking anak. I-ano mo, rebukein mo ng gusto. Pakita mo na hindi ka nagbigay ng, nag-consent ba? Eh kung tabon-tabunan mo, ay, dapat humingi kayo ng tawad sa anak ko. Magpakumbaba kayo. Diba, nasa Bible, love your enemy. Eh dapat ibigin niyo yung anak ko. Kailangan ninyong anuhin siya, amu-amuhin, kawawa naman. Diba, nasa Bible, love your enemy. Ibang kaso yan. Yung love your enemy. Ibang kaso yan. Iba yan. Yun, ang Diyos na ang naghatol sa kanya. Dito ka sa Diyos pumanig, hindi sa kanya. Na hinatulan ng Diyos. Kasi pag doon ka pumanig sa kanya, at binabaliwala mo yung hatol ng Diyos, baka darating sa iyo ang hatol. Darating yung hatol sa iyo pag hindi mo yan pinakita sa Panginoong Diyos. Kaya, wag talaga. Baka maging katulad ka ni Eli. Si Eli na konsentidor. Di ba sinabi dyan, if sinner entice thee, consent them not. Wag niyong iga. Mabuti yung kongregasyon na nung imbestiga ko na. Meron talagang attempt ginawa. Yung motor na ginagamit niya, yun yung gamitin niya na magbisita doon sa mga membro para mag-propose siya ng lust of the flesh. Yung parang windshield yan, nilagay man yan dati ng proclaim Jesus, ginaya niya yung ginawa ko dyan, proclaim Jesus. Kinuha niya yun. Tinanggal niya kasi ginamit niya sa hindi magandang Siguro sabi niya, kakahiya naman ito. Makita ito tapos masama yung ko. Eh alam mo na masama yung ginawa mo. Dapat yung proclaim Jesus, yun ang sinang-ayunan mo. Hindi mo na sana sinunod yung masamang pita ng laman mo. So, kaya, ganun po yan. Pag ikaw magsasuffer your own burden, basta hindi ka magkaroon ng broken heart. Ganun yan. Kaya, tandaan natin yan. Praise the Lord. Iba naman yung love your enemies. Ano yung love your enemies? Kunwari, membro, pareho kayo, nag-misunderstanding kayo, nag-away kayo ngayon. Pero tuloy-tuloy yung simba ninyo, nagsisikap kayo na makasimba, tuloy yung simba ninyo. Pero hindi kayo nagpapansinan kasi meron kayong grudges sa isa't isa. Anong utos ng Diyos dyan? Ipagpatuloy niyo yan? Masaya ang Diyos dyan? Hindi. May gagawin kayo para ma-reconcile kayo. Anong gagawin? Basa. Exodus 23 verse 5. Praise the Lord. If thou see the ass of him that hateth thee lying under his burden, and doest to bear to help him, thou shalt surely help with him. Yan. Kung makita mo ang asno niya na kinapupuutan mo, na nabibigatan, at ayaw mo siyang tulungan kasi kaaway mo nga siya, hate mo siya, tulungan mo siya. Yan yung nangyari sa dalawa kong membro dito noon. Halos magkasuhan na, halos. Ay, grabe yun, di basta-basta. Matagal din yun. Eh, nung naabirya yung sasakyan ng kaaway niya, tinulungan niya. Di anong nangyari ngayon?
Nag-reconcile sila. Naggantihan sila. Nag-revenge yung kaaway niya. Sabi niya, bantay ka lang. Ikaw talaga. Dahil tinulungan mo kami, bantay ka lang. Magbalos yun mi sa imo. Sa October 3, ikaw yun ang among regaluhan o pinakadako nga regalo. O gumanti. Pero hindi yung ganti na kagatan. Gumanti sa kabutihan. Gumanti sa pag-ibig. Ganon. O di, anong nangyari? Reconciled. Praise the Lord. You see? That's another story. Pero yung gumawa ng masama, laban sa salita ng Diyos, iba na. Winarningan na, ayaw pa rin. Ibang story na yan. Kaya tayo po ay marunong din mag-ingat sa ating sarili. Baka makontaminate tayo sa karumihan ng mundo, sa sanglibutang ito. Tingnan mo si Lord Jesus Christ. Basahin natin anong gusto niyang matutunan natin sa Kanya. Matthew 11:29 hanggang 30. Praise the Lord. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Yes. Ano yung yoke na nandyan kay Lord Jesus na pinasan niya? Yung ating mga kasalanan. Yung ating mga kalikuan. Yung ating mga kamangmangan. Lahat-lahat na pinasan niya ni Lord Jesus Christ. Ang ibig sabihin niyan, ginawan niya pa rin tayo ng kabutihan in spite sa ating kasamaan. Ang gusto ni Lord Jesus Christ, kunin mo yung yugo na yan, ilagay mo sa yugo mo, gawin mo doon sa iba. Praise the Lord. Kaya tayo, nagwiwintay ng mga kaluluwa, hindi natin sila tinitingnan, gaano kasama, gaano kaliko, hindi tayo tumitingin dyan. Kasi yung yugo ni Kristo, kinuha natin sa leeg niya, nilagay natin, yung iba naman, tayo na naman ang mag-carry ng burdens nila. Kaya huwag tayong kaagad mag-judge sa tao pag nakita mo lang yung mga gawa nila, hatulan mo kaagad, i-bear mo yung burden nila. Ikaw yung magpakita ng liwanag, ikaw yung magpakita ng kabutihan, ikaw yung magpakita ng kindness, ikaw yung magpakita ng help, lahat-lahat na kung anong magawa natin. Yan ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Praise the Lord! Tumulong tayo. Kaya dito, minirebuke si Lord Jesus Christ. Sino nirebuke niya dito? Yung mga lawyers. Pag sinabing lawyers, law giver. Mga abogado ito. Nirebuke ito ni Lord Jesus. Kasi magaling na sila mag-utos ng batas na gawin nyo ito. Hindi nga gumagawa. Basahin natin yan. Luke 11:46. Praise the Lord. And he said, Woe unto you also, ye lawyers, for ye laid men with burdens grievous to be borne, and ye yourselves touch not the burdens with one of your fingers. Yan. Tingnan mo. Example. Nag-utos ka sa membro mo, magbigay kayo ng tithes ninyo, ha? Hindi kaya basta-basta yan. Kung yung membro mo hindi spiritual minded, i-sacrifice ka kaya yan nila yung pera nila na 1,000 out of 10,000. Malaking bagay na yan. Dahil sa ang membro mo mitakot sa Panginoon at obedient sa Panginoon, nagsasacrifice yan sila. Inaabot nila sa iyo yung 1,000 out of 10,000 sa kita nila sa isang buwan o kalahating buwan. Ngayon, ikaw na ngayon ang mag-execute ng tithes of tithes, hindi mo magawa. Nagpapautos ka ng batas. Hindi mo naman nagagawa yung dapat mong gawin din. O kaya, nagre-review ka sa mga member mo, huwag kayong magsugal. Tapos ikaw nagsusugal. Huwag kayong manood ng porno, ikaw nagsisikreto ng porno. Huwag kayong manglait ng tao, ikaw naglalait ka ng tao. So, kaya sabi ni Lord Jesus, kayo na mga lawgiver,
Kawawa kayo, mga lawyers. Kasi nagbibigay kayo ng pasanin, na matinding pasanin, na pasanin ng mga tao, pero kayo mismo, hindi nga kayo nagtatouch ng anumang burdens. Kahit sa isang kamay nyo lang, isang finger nyo lang, di kayo tumutulong. O, di ba? Isang ano yan, mali naman din yun, na pamamaraan. Kaya tinatanong ko si Sister Leia, Sister Leia, bigyan mo ako ng list. Dito lang sa akin, personal, I have the right to check that. Kasi ako yung binigyan ni Jesus Christ ng authority to receive the tithes of tithes. So I have the right to open. Buksan ko yan kung sinong nagbigay para malaman ko sinong mga pastors na nag-uutos ng tithes sa mga membro tapos sila hindi marunong magbigay ng tithe of tithes. Ganun. Praise the Lord. Para mamonitor ko. How many numbers of churches, how many numbers of pastors, tapos yan lang ang number na nag-faithful. Ay, ibig sabihin yan, they must be reprimanded. Kailangan silang mabigyan ng paalaala. Maya-maya, hindi na sila maging stewards of the Lord. Kaya, ganun ang ating Panginoong Diyos. Be faithful. Kaya tayo na inalalayan ng ating Panginoong Diyos by His grace, tulungan natin yung iba, alalayan natin sila. Palakasin natin yung loob nila. Kaya natin sila ng mga ehemplo na naranasan natin na mabuti sa Panginoon dahil sa pagsunod natin sa Panginoon para sila rin ay matuto. Matuto sila ng buong puso. Nag-start kami sa ministry, ay hindi basta-basta. Hindi basta-basta. Nandyan na lahat. Maubusan ng gasolina dahil walang panggasolina. Yung mga gulong namin, magbiyahe kami ng Luzon, puro kalbo. Ilang kilometro yan, pumutok. Saan kami bumibili noon? Diyan sa mga kalye. Yung mga nakalagay na dyan sa yung junk na ng mga gulong. At pinapacheck lang namin, Sir, saan ni Sir? Apuslan pa ni Sir. Ay, Sir, di na pwede, Sir. Okay lang na og-reserba. Ay, pila man eh, moni. O sige, palito na mo. Kabit. Hindi reserba, kabit talaga namin. Pagdating ng unahan, putok na naman. Yun lang ang kaya talaga namin. Mag-suffer ka talaga. Praise the Lord. Marami ka talagang tiisin. Pero kung makita lang ni Lord Jesus, consistent ka, faithful ka sa Panginoon, palitan niya ni Lord Jesus ng kaginhawaan. Ibig sabihin yan, God will make you able to perform His work smoothly. Smoothly. Ibig sabihin yan, hindi mo na yan maranasan. Dahil dagdagan ng Diyos yung iyong income, yung iyong salary, being a pastor. Kakabili ka na ng gulong, ng brand new, o kung hindi man brand new, yung 90 or 80% pa ang kapal, bagamat mahal, pero kaya mong bumili. Di ba? Faithful ka eh. Pero more ka ng more. Hindi mo tinitingnan yung sarili mo na ikaw pala ay unfaithful. Ay wala. Kahit gustuhin man tumulong ang tao, hindi matuloy. Kahit gustuhin man ang taong tumulong, may maghadlang talaga. Kaya, you will bear your own burden. Kaya magsikap tayong lahat. Huwag nating tularan yung lawyer dito na nag-uutos, gawin nyo ito ng mga mabibigat na utos, pero sila mismo, kahit isang daliri, hindi nga sila nagtatats para tumulong. Praise the Lord! So, tumulong tayo sa mga weak. Basa. Romans 15:1. Praise the Lord. We then that are strong ought to bear the infirmities of the weak and not to please ourselves. Yan. Weak. Hindi wicked ha? Weak ito, hindi wicked. Pag sinabing weak, totoo na talagang maraming kakulangan. Pero faithful sa Panginoon, hindi wicked. Pero kung weak pa, tapos wicked pa, hindi marunong magsunod sa nararapat sa harapan ng Diyos, ay ibang story na yan. Baka pati tayo madamay pa.
Kaya yun na yung everyone will bear his own burden. Kaya sikap din tayong lahat. Gumawa din tayo ng karapat-dapat sa Diyos. Para kung meron man tulong darating sa atin galing sa iba, galing yan sa Panginoon dahil obedient ka sa Panginoon. Pag disobedient ka, wicked ka, ay nako. Ang Diyos na mismo ang kalaban natin dyan. Kaya magsikap po tayo. Basa pa, 1 Thessalonians 5:14. Praise the Lord. Now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feeble-minded, support the weak, be patient toward all men. Yes. Warn them that are unruly. Ano yung unruly? Ayaw magsunod sa mga nakakataas sa kanila. Meron kasi nakakataas na ibinigay ang Diyos para magpasubmit ka. Ayaw mo. Ayaw mo. Hindi ka maniwala. Hindi ka magpasakop. Unruly yan eh. Hindi ka magpakontrol. Unruly yan. Warn them. Warningan nyo sila. Anong warning ibigay natin sa kanila? Pag ipatuloy mo yan, kick out ka sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Hindi sinabi diyan na help the unruly. Tulungan nyo sila. Lalo pa silang maging unruly. Hindi. Warn. Iba yung warning eh. Pag sinabing warning, may mangyayari sa iyo na hindi maganda, na hindi mo magugustuhan sa buhay mo pag hindi ka huminto sa iyong pagiging disobedient sa mga nangungulo sa iyo. Lalo't na kung magsabi kang, wag muna tayong masyadong makinig sa mga senior missionary natin. Kung may mga problema man tayo, wag nating isumbong doon lahat. Dito lang. Tayo-tayo lang. Ha? Hindi pwede yan. Praise the Lord. Oo. Kung yung tama ang ginawa mo, bakit takot ka makarating sa senior missionary yung iyong buhay? Kung mabuti naman yung gawa mo, bakit ka ayaw mong iparating doon? Dapat nga mag-report nga kayo regularly. Mag-report ang bawat isa doon sa main, para ang main church, alam namin ano na ang kalagayan niyo. At ma-pray namin at mabigyan kayo ng tulong. Both material and above all spiritual. Kaya, exhort you brethren and warn them, the unruly. Comfort the feeble-minded, support the weak, be patient toward all men. Walang problema, alalayan kayo sa mga kakulangan, kahinaan ninyo. Basta wag lang kayong maging unruly. Praise the Lord. Hindi tulong ang bigay sa inyo pag unruly ka, warning. Iba yung warning. Okay. Anong ginawa ni Lord Jesus Christ sa atin? Kahit weak tayo. Basa. 1 Peter 2:24. Praise the Lord. Who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness, by whose stripes you were healed. Yan. Pag dumating na si Kristo sa buhay natin, when we were yet sinners, He died for us. But mabuhay tayo, hindi na magpatuloy dyan sa ating kalukuhan, sa ating mga karumihan, sa ating mga kasalanan. Mamuhay na tayo para sa Kanya, sa katuwiran. Ibig sabihin yan, let us hate the evil and let us love the good. Let us stop committing sin. Let us continue in His righteousness. Yan ang ini-expect ng Diyos sa atin lahat. Praise the Lord. Yan ang ini-expect. Then yung tulong ng Diyos, darating lang yan. By the grace of God, by the power of God. So, last verse, pakibasa, Isaiah 53:11. Praise the Lord. He shall see of the travail of his soul, and shall be satisfied. By his knowledge shall my righteous servant justify many, for he shall bear their iniquities. Yes. Maraming mga makasalanan magsisi, maraming mga kasalanan mapatawad, maraming mga kasalanan ma-justify. Ibig sabihin ma-justify, ma-forgiven. Kasi ma-enlighten sila eh. O yan ang gagawin natin. Hindi kay kasalanan, konsintihin mo. Kalukuhan, suportahan mo pa.
Masama, itago mo. Kadiliman, proteksyonan mo pa. Hindi pwede. You are fighting against God if you do that. Because kinakampihan mo ang kadiliman, hindi ang kaliwanagan. Kaya mag-ingat po tayo, mga anak ng Diyos. Lagi nating alalahanin, He healeth the broken in heart and bindeth up their wounds. Basta marunong ka magpakumbaba, marunong ka magsisisi, patawarin ka ng ating Panginoong Diyos. Huwag mo nang gawin uli yan. Tuloy-tuloy ka na para ma-benefit mo yung blessings ng Diyos, both physical, financial, above all, spiritual. Gamitin ka ng Diyos effectively. Ganon ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Kaya lahat tayo magpasalamat sa turo ng Diyos sa buhay natin para yung iba matulungan din natin ng mga mahihina at kinakailangan. Warningan din yung mga unruly para hindi sila mapahamak ng tuluyan. May warning pa. Pero yung nabigyan na ng warning, ayaw mag-take heed, kick out. Wala tayong magawa dyan. Nasa kamay na ng Diyos ang lahat. Bahala na ang Diyos. Tumingin sa pangyayari. Marunong siya magpatawad, of course. Basta totoo yung pagsisisi mo ng buo. Magpakumbaba ka talaga. Pero kiningkoy lang, drama lang, yung marunong ka magdrama. Naku, hindi mo madala ng drama si Lord Jesus. Dami na nagdadrama dito. Titingnan ni Jesus yung puso mo. Kaya, let us therefore fear the Lord. Matakot ang bawat isa. Hindi natin, God is not mocked. Hindi natin mabibiro ang Diyos. Praise the Lord. Pagsitayo po ang lahat.